Kilala mo ba talaga ang sarili mo? Ano ka ba talaga? Sa Ephesians 2, verses 1 to 3, tinalakay po yung tatlong uri ng tao. Unang uri, mula po sa ating binasa, yung hindi mananampalataya, or in English, they are non-Christian. Ikalawa pong uri ng tao, Christian naman po. Ang ikatlo po, ito ang tawag po sa kanila, spiritual Christian. Sabi ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Sila din ang mga tao na nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Isang araw sinabi nila, Panginoon, ako ay isang makasalanan, inaamin ko ang aking mga kasalanan, pinagsisisihan ko ang mga kasalanan na aking ginawa sa isip, sa salita, at maging mga desisyon na hindi nakapagbigay pagpupuri sa iyo. Sila yung mga tao na nagbukas ng kanilang mga puso. Ngayon ay binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, pinapapasok kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. At na maganap po yung bagay po na iyon, ang sabi naman ng nakasulatan, ang mga spiritual Christian, ang sabi dito, ang kanilang mga buhay ay dominated, dinominahan ng Panginoong Jesucristo. Ipinako din doon sa krus ang kanilang dating buhay. At ang sabi, and I no longer live, but Christ lives in me. Na ang Panginoong Jesucristo na ang siyang nangunguna na susunod sa kanilang mga buhay. At ang kanilang buhay, ang mga spiritual Christian, ang kanilang mga buhay ay impluwensyado ng Diyos at ng salita ng Diyos. Pakikipag-ugnayan ang mga taong ito, the spiritual Christians, sa spiritual world. Unang-una mismo sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, nararanasan nila yung mga spiritual blessings ng Panginoon at sila ay nakakaranas ng pagtulong ng mga ministering angels ay pinagkaloob sa kanila. At ang lahat ng kanilang ginagawa, ang bunga ng banal na espiritu na sumakanila noong sila ay manampalataya sa Panginoon Jesucristo ay nararanasan nila ang mga prutas, the fruit of the Spirit, at yung mga gifts ay tunay na kanilang nai-apply sa katawan ng Panginoon. Kaya nga ang buhay ng mga spiritual Christian na ito ay tunay na nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. Amen? Ang mga spiritual Christian, ang kanilang motto, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Not my will, but yours be done. Yan po yung kanilang laging tagline o sinasabi sa kanilang mga buhay. Gusto ko ang bagay na ito, ngunit mas gusto ko sundin ang gusto ng aking tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? Sino ka? Ikaw ba ay non-Christian o hindi mananampalataya? O ikaw ba ay carnal Christian o mananampalataya pero namumuhay ka na worldly, o isa kang spiritual Christian? Kung nasumpungan mo mula sa pag-aaral na ito na ikaw ay non-Christian at sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang kaawaan at kahabagan, ikaw ay inaanyayahan ko na iyong ilagay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan sa John 1:12, ang lahat ng kay Kristo ay tumanggap ay pinagkalooban sila na maging anak ng Diyos. At ang pagtanggap na ito, ang ekspresyon ng pananampalataya na sabi ng banal na kasulatan sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ang iyong Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya ay na magbuhay na mag-uli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kung sa iyong matapat na pagkilala sa iyong sarili na ikaw ay isang hindi mananampalataya, ito na ang panahon upang ikaw ay mananampalataya. Sumunod ka sa panalangin ito, Amang Banal, ako'y lumalapit sa iyo na isang makasalanan. Kinikilala ko ang mga nagawa kong mga pagkakamali. Pinagsisisihan ko ang mga bagay na ito. Binubuksan ko aking puso. Pinapanampalataya na kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong desisyon na ginawa, isang pananampalataya na nakita ng Diyos. Blessing in the name of the Lord Jesus. At kung ikaw ay isang worldly Christian, ang sabi ng banal na kasulatan,
Kung nasumpungan mo na kinilala mo si Jesus, pero nakita mo na hindi ka namumuhay ayon sa kanyang gusto, kinakailangan na iyong pabayaan na si Jesus ang siyang maghari ng iyong buhay. Kaya nga ang sabi na Romans 12:1, ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa kahabagan, kaawaan ng Panginoon, na i-present ninyo, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto thee, which is your spiritual service. Moving from being predominantly worldly to being spiritual to avoid culture shock. Para po hindi tayo ma-shock at hindi natin malaman kung ano ating gagawin bilang mga tunay na mananampalataya, kinakailangan magsilago po ang bawat isa sa inyo.